Good morning mga ka-update. Ngayon po ay update tayo sa pahayag at desisyon ni Pangulong Bongbong Marcos kaugnay ng kanyang pakikipagkasundo, particular sa mga Duterte. Welcome to Romis Update Channel. Mga ka-update, mamaya ipapakita natin yung mga video sinasabi na papauwiin ni Pangulong Bongbong Marcos si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte dahil ayun yung gusto ni Pangulong Bongbong Marcos na magkaroon ng reconciliation, pagkakasundo sa pagitan ng mga Duterte at administrasyon ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Nagkaroon nga ito ng iba-ibang mga pananaw, lalo na doon sa side sa mga DDS kung saan maraming mga reaksyon na negatibo na kisyo nararamdaman na ni PBBM na pabagsak na siya. So ito raw ay political na pagsalba sa kanyang pamamahala. At sabi na kung talagang sincero ang Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang panawagan na pakikipagkasundo sa pamilyang Duterte ay kailangang pauwiin niya muna si Digong dito sa Pilipinas. So pakinggan na nga natin yung mga pahayag nila. Unang-una si Senador Bongo. Kung gusto niyo po ng reconciliation, pabalikin niyo muna si Tatay Digong. Siya naman po ang dapat kausapin. Siya yung elder Duterte. Importante dito yung sinceridad. Dapat sincere ka sa pag-uusap. At unang hakbang dyan ay pauwiin si Tatay Digong. Kung kaya niyo pong ipadala sa loob ng 14 na oras si Tatay Digong, alam kong kaya niyo rin pong ipabalik dito sa lalong mabilis na panahon. So ngayon, pakinggan na naman natin si Attorney Harry Roque. Of course, I will allow VP Sara to address that. Pero kung tatanungin mo kami, ang sagot ay, nek-nek mo, pagtapos mong kidnapin si Tatay Digong, makipagbati ka, nakawin mo uli dito si Tatay Digong, iuwi mo. Baka po pwede pa magkasundo muli. Otherwise, go jump into the lake. Mga ka-update, kayo ba ay pumapabor na si Pangulong BBM yung dapat na gumawa ng hakbang para patunayan yung kanyang sinabi na siya ay bukas na makipagkasundo? Pero yun ay natukoy lang dahil yun yung sinabi ni Katunyeng, no? Yung tanong kung may posibilidad na magkasundo. Ang sabi ng Pangulo, walang patumpik-tumpik, oo, dahil nga ang gusto ng Pangulo ay magtrabaho, magawa yung kanyang trabaho na walang hadlang, kasi nga napakahirap gumawa na mayroong nanggugulo. Kaya ang gusto ng Pangulo, sige, kahit na hindi kayo magkaparihas ng pananaw, pero pagdating sa trabaho, dapat trabahuin mo na. So habang sila yung nakaupo dyan, so dapat nga naman sanang atupagin ay yung trabaho muna at hindi yung siraan, hindi yung panggugulo. Nilinaw din ito ni Attorney Claire Castro na yung panawagan ni PBBM ay para sa lahat, para sa mga Pilipino yon, at hindi lang particular sa isang pamilya. Pakinggan nga natin yung sabi ni Attorney Claire Castro, mga ka-update. Tingin nyo ba meron silang karapatang magbigay ng kondisyon kapalit nung sinasabi po ng Pangulo natin na para makipagkasundo? Ang pakikipagkasundo po ay para sa taong bayan, hindi para sa personal na interes ng iba. Alalahanin po natin, maliwanag, uulit-ulitin ko ang sinabi ng Pangulo, sa lahat ng tao, gusto niya pong makipagkasundo para magkaroon ng stability, magampanan ang dapat magampanan at hindi madiskaril ang trabaho ng gobyerno. Ayaw po niya ng away. So, ang awayan na to, ang siya nagpapabagal sa trabaho ng gobyerno dahil puro paninira, puro fake news na natatanggap ng Pangulo. So, ang pakikipagkasundo sa lahat, hindi lamang para sa mga Duterte, ay tama lang po na gawain ng Pangulo bilang ama ng bansa. Magsasakripisyo na siya kahit siya na po yung sinisiraan, kahit siya na po yung binibigyan na maling kwento at binibigyan at ginagawa ng peke na video. Siyan po napakalinaw. Hindi siya naninikluhod, hindi siya nagmamakaawa.
kundi ang gusto niya magawa yung trabaho nila. Sinasabi niya nga na kahit hindi kayo magkasundo sa mga pulisiya, so ibig sabihin kahit hindi pa rin kayo magkasundo, pero ang dapat tutukan niyo muna ay trabaho, saka na yung bangayan pagkatapos na ng inyong termino. So napakagandang hangarin dahil nga sa priority ay ang taong bayan. Para sa akin, hindi dapat na si PBBM yung unang gagawa ng aksyon papauwiin si dating Pangulong Duterte para patunay sa sinasabi niya. Kung sakali man na mapauwi yun, may kasiguruhan kaya na hindi na manggugulo? Kasi yun naman na sinasabi ng Pangulo, ayaw niya ng gulo, di ba? Kasi dati tahimik yung Pangulo na gumagawa, pero sa katahimikan niya wala namang tigil yung panggugulo sa kanyang administrasyon. Comment din po kayo mga ka-update sa inyong saloobin. At sa hindi nakagusto ng ating vlog na to, humingi ako ng pasensya, pero ang lagi nating sinasabi, tayo po ay nasa katotohanan lamang. At sa nakagusto naman ng ating vlog na to, palike na lang po sa ating video, pa-share na din, at pa-subscribe na rin po sa aming maliit na channel. Sa muli po, maraming salamat sa panonood at suporta. Glory to our Lord Jesus Christ, and God bless po sa ating lahat.